Ang pagpili ni Jesus ng mga alagad ay isang pagtataya. Ang Diyos laging tumataya ng sarili para sa atin. Sa kabila ng ating mga kahinaan at kapintasan, nanduroon pa rin ang kanyang tiwala at handang tumaya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkatapos nito, umakyat si Jesus sa bundok at tinawag ang mga taong pinili niya at lumapit sila sa kanya. Pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya at isugo upang mangaral. Sila ay binigyan din niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro, ang magkapatid na sina Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinawag niyang Boanerges na ang kahulugan ay mga anak ng kulog. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay risk. Tumataya, sumusugal, nagpaparaya. Naranasan mo ba ang mga ito? Yung tumaya ka sa isang relasyon, you put yourself, nagre-risk, no? Nilalagay mo yung sarili mo sa alanganin. Umaasa, nandoon yung element of hope, no? Na hindi ka malulugi, hindi masasayang yung mga investments mo sa relasyon, sa mga bagay, sa material man yan o ano pa man. Kapag ka ikaw ay nag-i-invest sa relationship, there's always risk. Kahit naman sa mga talagang mga investments na sa pera o sa ano pa man, nandun palagi yung risk. Kaya nga sinusukat yung iyong kapasidad sa risk, no? Kung moderate ba, kung aggressive ka ba, no? So, magandang makita natin kung risk taker ka, hanggang saan ang kaya mong i-risk, itaya? Moderate o aggressive? Alam niyo ang Panginoon, ganun din. Nang tumawag si Jesus ng kanyang mga alagad, isang napakalaking risk noon. Kasi hindi naman niya alam kung anong magiging tugon at hindi niya alam kung anong magiging kontribusyon ng kanyang mga tinawag na alagad. And take note, they are not educated, they are not professionals, they are simple people, they are fishermen, they are tax collectors, ano pa, they are nobody in the society. And how come na si Jesus ay mag-i-invest, magre-risk ng kanyang sinisimulang pagtatatag ng kahanan ng Diyos sa mga ganitong klaseng tao? Why not the rich ones? Why not the educated ones? Why not the rich people? Why not the influentials? Why these simple people? Why these simple and sinful people? It's a big risk. Mga kapatid, minsan mahirap ang unawaan. Totoo naman, yung karunungan ng Diyos ay iba sa karunungan ng tao. Siguro kung ikaw ay CEO, titingnan mo muna yung credentials. Kung ikaw ay pinuno ng isang kumpanya, ng isang samahan, lahat titingnan mo muna yung credibility ng isang tao bago mo siya tanggapin sa iyong kumpanya. Si Jesus, kakaiba. Kakaibang mag-take ng risk. Minsan, iniisip ko rin, Lord, sobra yung pagtitake mo ng risk sa akin nang tawagin mo ako maging pare. At yun ang pinaalala sa akin during my retreat. God is taking risk. Nung ordinahan ako ni Bishop,
He took the risk also. And He took the full responsibility of that risk. Mga kapatid, ganun siguro kapag totoong nagmamahal. Minsan hindi na tinitingnan kung ano yung mga profit, kung anong balik, kundi yung pagtawag na Jesus ng kanyang mga alagad, it's not actually about these disciples na tinawag later on na apostles. Actually, it is not about them. Kung it is about them, well, bagsak. Bagsak si Jesus. Hindi siya marunong. Malulugi ang negosyo. Pero ang tinuturo ni Jesus, it is not about them. It is about Jesus. Kaya hindi lugi. Hindi nagkamali si Jesus. Dahil hindi naman tungkol sa mga tinawag niya ang kanyang sinisimulan na kaharian ng Diyos. Lahat ng ito ay tungkol kay Jesus. Kaya nung ma-realize ko rin na sa kabila ng aking kahinaan at kapintasan, tinawag ako ng Diyos. Tinawag ako ni Jesus. I also realized it is not about me. It is about Jesus. Kasi kung it is about me, nagkamali si Jesus. Pero hindi nagkamali si Jesus dahil hindi yun tungkol sa akin, kundi tungkol sa Kanya. And all throughout my ministry for the more than past 10 years, nakita kong gaano katapat si Jesus sa Kanyang pangako sa akin. And I think ganun din ang karanasan ng mga alagad ni Jesus. It is not about them. It is about Jesus who chooses. At nakita rin nila kung gaano katapat si Jesus sa kanila. At ganun din po sa ating lahat. Lahat tayo ay tinatawag ni Jesus na sumunod sa Kanya. It is not about us. It is about Jesus. Ang kailangan lang natin, willingness na sumunod sa Kanya. Not our perfections, but our willingness. Mga kapatid, ano man yung estado natin sa buhay, ano man yung kalalagayan mo sa buhay, mula dyan, tinatawag ka ni Jesus na sumunod. At tandaan mo palagi, tinatawag ka niya, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa Kanya. Huwag mo laging tingnan yung sarili mo. Tingnan mo si Jesus. Siya yung tumatawag. Siya yung may dahilan. Hindi ka kinakailangan maging perpekto para sumunod sa Kanya. Ang kailangan ni Jesus ay yung willingness. Yung kagustuhan mong tumugon sa Kanyang panawagan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa pagtawag. Salamat sa pagsusugo mo kay Jesus na iyong anak upang tawagin kami't anyayahang sumunod sa Kanya. Hindi ito tungkol sa amin, kundi tungkol sa iyo, tungkol sa Kanya na tumatawag sa amin. Bigyan mo kami ng grasya na sumunod at magsabi ng oo araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa isang natatanging pilgrimage sa Eastern Europe bilang bahagi ng Jubilee of Hope. Isang pagkakataon po ito upang mapalalim ang ating pananampalataya, mas lalo pang mapalapit sa Diyos at maranasan ang mayamang kultura at espiritualidad ng mga bansang ito. Ang mga tampok na lugar na atin pong bibisitahin, unay ang Sanctuary of the Divine Mercy at Shrine of St. John Paul II sa Poland. Tuklasin natin ang kahulugan ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga lugar na ito kung saan isinilang at naglingkod ang Santo Papa ng awa si St. John Paul II.
Pangalawa, ang debosyon sa Infant Jesus of Prague o Santo Niño de Prague na matatagpuan sa Czech Republic. Palalimin natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng debosyon sa banal na sanggol na si Jesus, na kilala sa pagpapagaling at pagbibigay ng mga biyaya. Ikatlo, yung Marian devotion sa Medjugorje sa Bosnia and Herzegovina. Damhin po natin dito yung kapayapaan at mga mensahe ng mahal na Birheng Maria sa lugar na ito ng debosyon at mga himala. At marami pang mga simbahan at santuaryo sa Austria, Czech Republic, Slovenia, Croatia at Bosnia and Herzegovina. Bisitahin ang mga makasaysayang simbahan at santuaryo na puno ng kagandahan, sining at espiritual na kahulugan. Bakit nga ba dapat mong sumama? Dahil una, ito'y isang bihirang pagkakataon upang mas lalong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Makasama ang iba pang mga mananampalataya ang nagnanais na lumago sa kanilang espiritual na buhay. Siyempre, ikatlo, tuklasin ang mayamang kasaysayan, kultura at pananampalataya ng mga lugar na ating bibisitahin. At para po sa mga interesadong sumama, agad na makipag-ugnayan po sa 0917-5860141 o 0917-823-8461. Huwag po nating palampasin ang natatanging pagkakataong ito upang maranasan ang biyaya at inspirasyon ng Jubilee of Hope. Halina po at maglakbay, magdasal at magdiwang ng pananampalataya natin sa Diyos.